Ngayon po naman ay pagkakataon po ninyo tanungin, Professor, si Pia. Meron po kayong 1 minuto para naman sagutin ang tanong ni Professor Rosales. Maraming salamat po. Masasabi po kaya nila kung bakit sa Pro-RH camp po itinatanggi ng abortion ay kasama dito sa usaping RH bill. Sapagkat sa pananaliksik po namin sa aming mga pro-life group, marami po kaming nakita ng mga grupo. Isang bagbagitin ko po dyan ay ang World Global Network for Reproductive Rights. Nakasaad po ng malinaw sa kanilang website na nagsusulong po sila ng access to safe and legal abortion. Masasabi po kaya nila kung bakit itinatanggi lagi ng abortion ay kasama dito sa usaping RH. Ang masasabi ko lang dyan is, I have no idea kung ano yung statistics na yan. Kasi hindi naman yan yung aking specialty, di ba? So, iwan natin yan dun sa mga specialists tungkol doon. Ang sa akin is, yeah, I respect kasi na everyone has a specialty. Ang specialty ko is parenting. So, I'm very, I take that really like a career, and I do encourage other women and men to be right parents for their children. No? So sa akin, I don't even think of abortion because I had my first child at 18. To think that, you know, usually pag ganong bata, they would resort to that. And I did not do that. And as a matter of fact, nagkaroon nga ako ng madaming anak. Pero it's just, I'm lucky enough na ako ay nag-concentrate talaga na maging mabuting magulang para sa aking mga anak. Tungkol sa abortion naman is, hindi nagkaka-abort ang birth control pills kasi hindi nga nag-meet yung sperm tsaka yung egg. So, from the start, hindi yun talaga magiging buhay at all. Thank you very much, Pia. Now it's your turn to interpolate Professor Rosales. Yes. Are you aware also that there are so many women out there who are not informed rightly about their choices? So, if you do not pass this bill, then they are not able to have the chance to have a choice, a very informed choice, because we are not forcing people to do something that we believe in. We are actually just giving them a choice so that they have the dignity, so that they have control over their lives, unlike what the CDCP wants, that they want to be the ones to dictate everything to us. So, are you aware of that? Maraming salamat po. Katulad po ng sabi ko kanina, ang nagkukulang po sa kaukulang impormasyon ay tungkol sa kapinsalaan na maidudulot sa ating mga kababaihan ng mga kontraseptibo, mga pilduras na yan, at mga kaugnay na di umano'y gamot. Ang kakulangan ng impormasyon ay tukol sa mga iyon at hindi tungkol sa kung kailangan nila o kung may mapupuntahan silang health center, sapagkat ngayon pa man alam natin na yun ang ginagawang available sa mga health center, sa ospital. Katulad na natukoy ko kanina, ang kakulangan ng impormasyon or informed choice ay mga kapinsalaan na maidudulot sa ating mga kababaihan at lahat ng mga gumagamit nito. Salamat po. Maraming salamat din po, Professor Rosales. Ngayon po naman, ang ating mga interrogators ang may pagkakataon para sila ay tanungin. Umpisahan po natin si Dean Antonio Torralba, magtatanong kay Pia Magalona. Magandang gabi, Ginang Magalona. Ito pong tanong na ito ay magkahalong teknikal at hindi. Sana po ay matutukan natin yung hindi. No? Kasi merong isang dokumento ng Guttmacher Institute. Ang Guttmacher Institute ay yung opisyal na tagasaliksik ng Planned Parenthood. Ang sabi nila, 50% ng mga babaeng inabort sa states, nag-abort sa Estados Unidos, ay nanggaling sa contraception. In other words, they were practicing contraception. Now, dahil hindi naging successful yung contraception, nag-resort sila sa abortion. Kung totoo po yan, at sinasabi ko pong totoo, ano po yung pag-aaral na yan, ano po sa palagay ninyo, ano pong opinion ninyo sa kinalabasan nitong survey na ito, na maraming mga babaeng nag-abort na dumaan sa contraception na hindi nag-succeed? Ang opinion ko doon is, lalo na kung hindi sila nag-contraceptives, edi lalo na dumami pa yung nagpa-abort, di ba? I guess, yeah. So, yun ang masasabi ko. Thank you very much. Right? Si Dr. Campo Cruz, kayo po naman ang maaaring magtanong kay Pia. Good evening. Sa napakagandang dilag sa harap ko, si Pia Magalona. Maraming salamat. Kaya ang tanong ko ay ganito. I'm a specialist. I'm an OBGYN practitioner. In my 35 years of teaching, I have always said, and medical students have been taught,
that there are failures in the contraception, specifically pills and IUD. For pills, you will fail in about 3 to 4%, and there is ovulation which occurs. And what happens here is a fertilization by the sperm, and plus the factors I mentioned a while ago, na meron tayong thickening of the cervical mucus and failure to implant. Those get aborted. Very difficult to quantify. How about the IUD? There is fertilization. And then this fertilized embryo cannot implant because of the hostile environment. So it is thrown out together with the menstruation. How will you quantify this? But it does really occur. So no method is safe. Foolproof, no 100%. There will be breakthrough ovulation. And this is also, this results into abortion. Now, for the mommies, the BFAD is right. Kindly read on the adverse effects and the precautions that you should take when you are in this on the contraceptives. And then the next is my question. In the light of this, no? That was a comment. My question is, in the light of this, Tia, what then would be the value for you? What is the value of the embryo? Does it have the same right as an adult? Okay. I don't know where those studies came from or if they're like old already, but I got studies from the POGS, which is the Philippine Obstetrical and Gynecological Society. So I just got new information from them, and sila yung nagsasabi na hindi nga, there's no such thing as life na nagkaroon kasi hindi nga nagmi-meet because of the birth control pills in particular. Ngayon, ang masasabi ko rin is, because your comment's so long, wait, I had something kanina, is that, katulad niyan nga, nothing naman is 100% sure. So, di ba? So, like, as long as you try your best, at least you tried, di ba? So, what more ang chances na magkaroon ng lapses kung all the more hindi kayo nagtatry, di ba? Na magbigyan ng choice nga para dito sa mga taong to. Tsaka it's more of an overall health thing. So, as we said earlier nga, if it's bad for some people, overall, what is the majority? What does it help the people? So, it's more of like, what's good for the... Okay, thank you very much, Tia. May isang katanungan pa. Ito ay magmumula kay Bishop Iniguez. Ano po ang tanong ninyo, sir? Ang karapatan ng choice ay isang basic na karapatan ng sinumang tao. At dito ay ating binibigyan ng pansin yung right of choice ng isang babae with regard to have a child or not, o kaya to do with what has been conceived. No? Pero sa batas na ito, waring binibigyan lamang ng informasyon tungkol doon sa mga kapinsalaan, tungkol doon sa maaring ibunga nitong mga gamot na maaari nilang gamitin, pero waring kulang pa rin doon sa mas mahalaga para ang right choice ay magawa, at yan ay ang moral principle, yung kamalayang moral, na palagay ko ay kulang dito sa batas na ito. Kaya siguro magiging mapanganib, no? Para doon sa mga babae na itong information na ibibigay natin ay walang batayan sa moral values and principles. You want to comment on that, Tia? Yes. Morally speaking, I keep going back to there is no life made because of the not meeting the sperm and the egg. And also regarding the health of the woman, that's why you're always supposed to see your specialist, your OB-GYN, para nag-guide kayo. Kasi lahat naman ng gamot, talagang kailangan meron siyang guidelines na ita-take. So hindi lang naman yan regarding birth control. Lahat ng gamot, be it even chemotherapy, which di ba, I'm so familiar with, lahat niyan, meron talagang guidelines lahat niyan kung anong dapat mong gawin or hindi. So lahat niyan, arm in arm lang yan talaga with a team. So everything is not just one solution, but a combination of a lot of things. Thank you very much. Ang mga pro-RH bill interrogators naman ang maaari magtanong kay Professor Racelis. At ang una magtatanong ay si Carlos Saldan. Carlos? So my question is, kunwari babae ako. Okay, I am a woman. I am no read, I am no write. I live in the provinces in an informal settlement. My husband has no work. I am pregnant with my 8th child.
My 7th one died. I am ignorant completely on family planning, so I've only been using natural family planning. So I am begging to learn about all legal aspects of family planning. Not as an economist, as a woman, what is your advice to me? Unang-una po, maraming salamat po, Ginoong Sildran. Unang-una po, nais ko pong banggitin na sa pag-aaral ko po ng mga posisyon na pro-RH na kasamahan namin sa UP, sapagkat kaugnay po ito ng sasabihin ko, nakita ko po doon na nakakalungkot na may assumption na parang irresponsable yung mga mahihirap o kaya yung mga tina-target nitong RH bill na to. Parang sinasabi doon na ang kailangan ng gawin sa kanila ay ipamudmud na itong mga kontraseptibo at saka mga kondom na ito sapagkat hindi sila matuturuan. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ako isang guro sa pamantasan na nagsusulong ng edukasyon at human capital ng ating mamamayan. So susimulan ko po sa unang-una sa pagbibigay sa kanila ng edukasyon tungkol hindi lamang sa kanilang pamumuhay at saka hindi lamang sa kanilang human sexuality, pero dapat po kasi yan tungkulin po yan ng mga magulang. Pero bukod sa doon, sisikapin ko po na bigyan sila ng edukasyon para akademiko at saka pati rin sa... Thank you very much, Professor Arcelis. Ang sunod po na magtatanong sa inyo, Professor Arcelis, ay si dating Akbayan Representative Risa Hontiveros Baraquel. Sayang po parang hindi nyo nasagot yung tanong ni Carlos, pero bilang siguro follow-up doon, yung akin naman pong tanong, para po kasi sa akin ang totoong pro-life ay yung mga babae tulad namin ni Gina na nilalagay ang buhay sa alanganin, sinasakripisyo pa madalas para magbigay ng buhay sa iba at mag-alaga sa iba. Pero paano po masasabing ang posisyon ninyo na kontra RH Bill ay totoong pro-life kung lumalabas hindi nyo pinahahalagahan ng pantay ang mga babae at lalaki dahil hinaharangan nyo ang pagsasabatas ng isang bill na magliligtas sa buhay ng 14 sa ating mga kabaro na namamatay araw-araw sa pregnancy-related at childbirth-related na mga komplikasyon. Maraming salamat po, Congresswoman Hontiveros Baraquel. Hindi po totoo na kami mga pro-lifers ay hindi concerned sa mga pangangailangan ng mga kababaihan. Ang una ko pong kailangan ipaliwanag ay tila bagang ang assumption doon sa ating pinag-i-insist na 11 maternal deaths every day is para bagang ang pagbubuntis ay kapinsalaan or isang kasalanan. No? Ang kailangan po natin na ibigay sa kanila ay mga pangangailangan na services, prenatal and natal services and postnatal services para sa mga kababaihan na yan. Na sa pagkakaalam ko, hindi ibinibigay at isinusulong ng RH Bill. Sa mga pag-aaral po, ang mga kakailanganin para ibaba ang mortality rate na yan ay hindi kasama po ang maisinusulong sa RH Bill. For example po, yung mga prenatal and postnatal services and very professional medical and nurse-related services para matulungan po ang mga ina para sa kanila. Thank you very much. Si Dr. Claudio, maaari ninyo na pong tanungin. It's your turn now. Good evening, Professor. No? Kapwa ko profesora sa UP. Ang una ko pong sasabihin, ako ho ang spokesperson ng mahigit 100 UP professors that signed in support of the RH Bill. No? At hindi ho namin ever sinabi yung ang mahirap ang may kasalanan sa kahirapan ng bayan. Ngayon po, ang siyensya po, nagugulat po ako dahil doktor din po ako ng medisina. At napakalinaw pong sinasabi ng major scientific organizations, especially the Philippine Obstetric and Gynecological Society and its International Federation, na hindi po abortifacients ang major contraceptives, pati ho ang WHO. No? Hindi ho nila sinasabi. At nais kong sabihin din po na kung basahin nyo ang side effects ng paracetamol, isang napaka-safe na gamot. Pag binigay natin, nakakatakot din po ang side effects. Yung sinasabi rin nyo tungkol sa mga oral contraceptives, lahat po ng gamot may ganyan, di po ba? Ngayon, ang UP College of Medicine, ilang beses na yung kanilang council has said that they support the bill. Your own dean in NCPAD is supportive of this bill, ma'am. So here's here therefore is my question, diba? First of all, I think as ethical scholars, it is necessary that we defer
to the expertise of people on this bill. I think that as ethical scholars, we have to give our people the complete and adequate information instead of saying that contraceptives cause cancer without explaining about side effects. And lastly po, as UP professors, we cannot, as you have done, say that this is the morality only. Kasi ho, yung moralidad na gusto nyo, hindi naman ho kami immoral dahil lang nagkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa sexualidad. At dahil ho binabayaran ho tayo ng mamamayang Pilipino, kailangan ho, mas malawak naman po kaysa sa presentasyon nyo ng moralidad ang inyong sasabihin kung nagsasalita po kayo bilang profesor ng UP. Thank you very much, Dr. Sylvia Claudio. Professor Racelis? Maraming salamat po, Dr. Claudio. Doon po sa nabanggit niyo pong abortifacients, nagkakaiba po kasi tayo ng pananaw sapagkat ang iba po sa pro-RH camp ay nag-i-insist sa ibang kahulugan ng when does life begin. Hindi katulad na nabanggit kanina ni Bishop Tendero na nag-agree sila na fertilisasyon ang punto ng pagsisimula ng buhay. Ang iba sa inyo nagtutulak na ang kahulugan nito ay i-move sa point of implantation. Kaya't hindi nagkakaiba tayo doon. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ano ba talaga ang sinabi ng siyensya tungkol doon sa pagsisimula ng buhay. Isa pong mahabang salay-sayin to, pero marami na po kaming unang-una sa PMA, sa Philippine Medical Association, at marami pong aklat sa medisina ang nagsasabi na nagpapatunay na life begins at fertilization. So, kung magkaiba po tayo ng pananaw doon, ay doon po siguro nang gagaling ang ating pagkakaibang pananaw. Na ang kanina pong nabanggit ko tungkol sa moral na kamalayan ay itong common sa ating kabihas ng Pilipino. Ang pagiging tapat, for example, pagiging mapagsakripisyo, lahat yan ay common para sa ating Thank you very much, Professor Racelis. Huwag po kayong aalis sa aming pagbabalik. Sasagutin naman nila Pia at Professor Racelis ang mga tanong ng ating studio audience sa pagbabalik yan ng The RH Bill, The Grand Debate. The parents should also be well-educated about that. So I don't know kung saan tayo mag-uumpisa kasi sobrang na tayong backward. Kasi during my time, hindi rin kami nagkakaroon ng sex education. Nagbabalik ang RH Bill, The Grand Debate. Pakinggan natin ngayon ang mga katanungan ng ating mga audience. Para kina Pia Magalona, kasama si RJ Ledesma. RJ. Maraming salamat, Mel. Kung yung susunod tatanong, hindi lang naka-purple ribbon, naka-purple dress pa. Madam, please stand up. You are Dr. Junis Melgar, Secretary General of the RH Advocacy Network. And this question po is for Professor Racelis. Good afternoon po, Professor. Kanina po ang sinasabi niyong binabanggit niyong parati, yung harm, no? Yung pagkakasakit or dangerous for women. Pero ang isa po sa pinaka-dangerous para sa women ay yung complications mula sa panganganak at pagbubuntis, no? At ang sinasabi nga natin ito, mas mataas pa ito sa bilang ng mga women na nasasawi mula sa complications ng kilig. Number 9 po ito, pag binibilang natin. Kaya, at alam po natin na ang family planning at reproductive health services, kagaya ng maternal care, ay nakakabawas nito. So, ang tanong po ko po sa inyo, bilang isang advocate na ayaw talaga ng RH Bill, no? At in fact, ay ayaw nyo ng services na nasa RH Bill. Paano nyo po na-justify ethically yung inyong pag-deny ng karapatan ng kababaihan na magpasya hindi lamang sa sarili nila, pero yung maligtas sila sa kamatayan?